unang hirit ay panalo ka. Ang buong maghapon ay tsak na sisigla. Sa unang hirit, unang-una ka. Sa unang hirit, misyong totoo. Sa unang hirit, ang saya-saya. Sa unang hirit, unang hirit, unang hirit, mangunguna ka. Unang hirit, unang-una ka. Balitang dapat na malaman, impormasyong may pakinabang. Mga dapat unawain sa ating mga gawain. Mga dapat alagaan ang iyong kalusugan, kapaligiran at kinabukasan. Wala ka nang hahanapin pa. Samahang totoo at kay saya. Walang pagod na naglilingkod sa inyo. Sa unang hirit, unang-una ka. Sa unang hirit, misyong totoo ang nasa. Sa unang hirit, ang saya-saya. Sa unang hirit, unang hirit, unang hirit, mangunguna ka. Good morning po mga kapuso. Primero na tayo, buwan ng Hulyo. Biliuin nyo, kalahating taon nang nakalipas. Pasko na, July 1, 2011. Totoo lang, ang bilis ng panahon. Gising-gising na at fun Friday na rin dito sa unang hirit, ang favorite day namin. At sa araw na ito, marami pong bagong ipatutupad o maghihigpit sa pagpapatupad. Gaya na lang po ng una, smoking ban sa mga pampublikong lugar. Oh, that's good. Dati nang meron yan, pero ang MMDA, kung dati hanggang pagsaway lang ang ginawa, simula ngayong araw, manghuhuli na po sila ng mga nagyoyosi sa mga pampublikong lugar, kabilang na sa mga sidewalk. Kaya sa mga ninigarilyo dyan, bawas-bawasin nyo na ang bisyong yan o huwag kayong manigarilyo sa tabi ng iba at kakabatay po ang iyong second-hand smoke. Totoo yan. At heto pa ho, simulan na rin po natin ngayong araw ang mahigpit ng ipatutupad na speed limit naman sa SLEX. Sa mga motoristang dumaraan dyan, limitahan lang po ang inyong bilis sa hanggang 100 kilometers per hour. Dami ko naman kailangan tandaan sa araw na ito. At kung hindi, mahuli kayo ng mga laser speed guns na i-deploy ng pamunuan ng SLEX para sa iba pang detalye ng mga bagong paghihigpit na yan. At sa iba pang balita, tutok lang po syempre dito sa unang hirit. Wag lang sana pagsabayin mo nag-yosi ka habang 130 kilometers. Dahil ng violation. Sobrang malas mo na talaga. Pero ang ganda ng mga signs nila, sana malaki yung mga signs nila para kitang-kita talaga malayo pala. Ay, 100 pala. Diba? Exactly. Kaya simulan na natin ang mga pagbabalita sa ating top hirit. Good news muna tayo mga kapuso. Nagbigay ng bawas presyo sa liquefied petroleum gas o LPG ang kumpanyang Shell at Petron. Pasado alas 12:01 kanina, 2 piso kada kilo ang ibinaba ng presyo ng LPG ng kumpanyang Shell. Katumbas po yan ng 22 pisong bawas sa kada 11 kilogram na tangke ng LPG. Ngayong alas 6 naman ng umaga, susunod na rin po sa LPG rollback ang kumpanyang Petron ng kaparehong presyo. At kasunod dito, may bawas ring piso at 25 sentimo kada litro sa Auto LPG ang Petron. Paliwanag nila, ang panibagong rollback ay bunsod pa rin ng pagbaba ng presyo ng contract price ng LPG sa world market. Sa ibang balita naman, humupa na po ang nangyaring flash flood naman sa Davao City at pero nag-iwan pa rin ito ng 29 na patay. Ayon po yan sa tala ng PNP Region 11. At ang death toll, pinangangambahan, darami pa po. Nagsimula na rin umusbong ang mga problema, lalo na't maraming bahay ang nasira ng tangihin ng malakas na agos ng tubig nitong Martes ng gabi. Siksika na po ang mga evacuation center kaya nagkakasakit na rin ang mga evacuees. At kahit mukhang matatagalan pa bago muling maitayo ang kanilang mga bahay, nagpapasalamat sila sa mga tumutulong at nagbibigay ng tubig, pagkain at gamot. Sa pinakuling tala, mahigit 13,000 pamilya ang apektado ng biglang pagbaha sa Davao City. Sa ngayon, prioridad pa rin ang paghahanap sa mga nawawalang residente.
At nagpapatuloy pa rin po ang search and retrieval operations ng mga sundalo at civil volunteers. Hindi talaga kasi nakapaghanda at Hindi talaga. biglaan talaga eh. Diba? Oo. 2 hours of rain, pero... Imagine mo, talaga naman, oo, sabi nga ng Pag-asa, Rhea, talagang paghandaan na dapat natin. Lalo na yung mga dating hindi binabaha, maghanda na rin. Kasi iba na ho daw ang panahon talaga. Correct. Samantala, hindi lamang po sa Davao City ang nakaranas ng pagbaha, maging ang lungsod ng Cebu binaha rin po. Maraming barangay ang nalubog sa baha matapos ang pagbuhos ng malakas na ulan. Gaya na lang ng Barangay Parian at ang kalsada ng San Xiangco. Ayon sa mga residente roon, matagal na nilang problema ang mabilis na pagtaas ng tubig sa kanilang lugar tuwing malakas ang ulan. At dahil sa baha, maraming sasakyan din po ang na-stranded sa baha. Ayon sa Pag-asa sa Cebu, ang naturang pagbaha ay dulot ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Wala pang bagyo niyan, ha? Oo nga eh. Samantala, isinailalim na rin po sa state of calamity ang probinsya naman ng Pangasinan, dulot din po ng baha. Sa tala ng probinsya, matinding pinsala ang tumama sa sektor ng agrikultura matapos bahain ang ekta-ektaryang mga pananim at maging ang mga palaisdaan. Aabot sa mahigit 150 million pesos ang kabuang pinsala sa buong Pangasinan. Partikular na tututukan ng lokal na pamahalaan ang pagtulong sa mga mangingisda at magsasaka at pagsasaayos ng mga nasirang kalsada at tulay. Mas paigtingin din ang disaster preparedness sa bawat bayan at lungsod ng Pangasinan para sa mga bagyo pang darating. Ako, 20 pa yan, 22. Oo nga. Nakaka-anim pa lang daw tayo. Desyembre pa tayo maghihintay. Yes. Ang gagawin nila, manghuhuli na po talaga sila ng mga pasaway. You had 1 month, ha? Para paghandaan niya. Ang mga mahuhuli magbumulta ng 500 piso para sa first offense, 1,000 piso sa second offense, at tumataginting na 10,000 piso sa ikatlong paglabag. Pero kung walang pera ang violator, may katapat na parusa naman na 8 oras na community service. At kasabay ng paghihigpit na ito, mas maraming no-smoking signs ang ipinakalat sa buong Metro Manila. Bukod sa mga streamer na nakakabit sa mga post, maging ang mga mismong tauhan ng MMDA may no-smoking placards na rin. Kaya tandaan, ito na bawal na ang pagyoyosi sa mga bangketa, sakayan, loading bays, tawiran at kalsada at maging sa mga pampublikong sasakyan at terminal. Kasama rin po sa mga lugar na off-limits ang smokers ay mga clinic, ospital at health center, mga pasyalan, dormitoryo, paaralan, mga government office, at mga gasolinahan. Yung sa no smoking na yan, yung mga restaurants ang nagtatanong kung paano, kung kailangan daw ba nila maglagay ng designated area. Diba kasi syempre may mga areas na talagang enclosed na eh, diba dati pa. Pero actually, yung enclosed area na yun, pag Mas biglang pa. bumubukas, Sa mga airport, din no? Diba? And then, other, well, yung mga sikat, may mga sikat na coffee shops na pinana talaga nila yung smoking sa loob at labas ng kanilang Totoo yun. premises nila. Sakit sa dibdib yan pag may mga asthma. Actually, para Asthmatic naman din po beauty. sa kalusugan nyo yan, mababawasan din yung bisyo nyo at bukod doon, kalusugan din ng ibang tao. Oo nga naman. Samantala, ibinida ni Pangulong Noynoy Aquino ang kanyang mga nagawa sa kanyang unang taon ng panunungkulan. Sa isang pagtitipon po kahapon sa PhilSports Arena, kabilang na riyan ang kanya raw pagiging huwaran bilang leader ng bansa matapos niyang ipagbawal ang paggamit ng wahang-wang sa kalsada ng mga opisyal. Maging ang pabahay na pakikinabangan ng 21,000 pamilya ng mga sundalo at pulis. 2 milyong mahihirap na nakakatanggap naman ng conditional cash transfer at napagpatayo na raw din niya siya ng kalsada na pakikinabangan ng mga magsasaka at magandang produksyon ng bigas. Pero hindi rin naiwasang sabihin ng Pangulo ang mga minanan niyang problema mula sa Administrasyong Arroyo, gaya ng utang ng NFA na umabot na sa 176.9 billion pesos noong isang taon at nalimas na pondo ng PCSO. Pero ayon po sa Pangulo, sa loob ng isang taon, hindi pa rin daw siya nagbabago sa kanyang pangako sa mga Pilipino at tayo pa rin daw ang kanyang bossing. Pero sana Tayo daw ang makakita boss. din tayo ng aksyon doon sa mga miyembro ng gabinete niyang sumasablay. Actually, oo. Dagdagan pa yung listahan. Pero meron daw 3 nanganganib, no? Na talagang kailangan irigodon. Lumulutang na yung mga pangalan. Yes. Kung ayaw niya talaga
tanggalin niya na, diba? Huwag Huwag nang sabihin pa. Huwag nang ilipat sa ibang departamento, baka ibang sakit ng ulo Oo lang yung nga eh. ibibigay sa kanya. Samantala, protesta naman po ang isinalubong ng mga militanteng grupo sa unang taon ng panunungkulan ni Pangulong Aquino. Ibinuhos ng Kilusang Mayo 1 ang kanilang pagkadismaya